ayon mismo sa batas, may pananagutan ang contractor sa mga kababayan nating napinsala. Pananagutan in terms of defects in construction, use of construction materials, inferior materials, o violation of contract. So unang tanong ko po sa mga isyung ito, Yusek, makakasingil ba ng danyos ang mga pamilyang namatayan o nasaktan o nawalan o nasiraan ng bahay sa palpak at substandard na infrastructure? Ma'am, ayaw ko pong pangunahan yung legal po ng DPWH, pero as a personal opinion po, I think po meron po silang kinalaman at dapat po rin silang managot dito sa nangyari sa Cebu, Your Honor. Salamat, Yusek. I hope yung ganyang ethical sense nyo mag-guide din o maging input din sa legal ng DPWH sa pag-consider ng tanong na ito. Dahil ito po ay magiging consistent kung sakali dun sa lumabas na sa aming komite na may obligasyon ang mga contractor sa gobyerno dahil sa pagkakaroon ng warranties, dahil sa pagkakaroon ng period, depende sa ganong kapermanente ang mga proyekto, 1 year ba, 5 years ba, isang dekada ba, na accountable pa rin sila para sa quality at para sa durability ng mga proyektong ito. At hinding-hindi contrary doon kung magsasabi ang DPWH Legal na mayroon din silang sagutin itong mga contractors, pati sa mga kababayan nating nadamay. And I will be more specific here, Yusek, ano po, would you agree, would the department agree na hindi lang ito simpleng pagkakamali, kundi malinaw na gross negligence? Overall, Your Honor, ako on a personal basis is I do agree with your observation, Your Honor.